Good morning, guys. Happy Tuesday. And it's a foggy. Wait, nakita nyo ba masyado? Hindi yata masyado kita, pero yeah. It's foggy and it's cold. And it's... Well, tapos na yung rain. Pero yun nga, basa yung ground. And I'm on my way to my shift. The airport welcome program, Kemerut. So, magwe-welcome tayo ng siguro mga 20 lang. 20 yung darating today. Pero kami kasing listahan. Yun yung mga if you are a SAIT student, di ba, nakaka-receive kayo ng email. Tapos may question doon para may survey na kung kailan yung flight, kailan yung dating, ganyan. So, kino-compile nila yun para malaman kung ilan yung parating. So, kung hindi ka sumagot doon, hindi rin namin alam. So, yun sa base sa mga sumagot, parang nasa 22 today yung darating. Tapos, syempre, from which country din, maraming kahapon, yung mga past few days, majority pa din, mga from India. May mga ilan-ilan na from Philippines. So, hopefully, may mga viewers tayo dyan na darating today na makikita natin. Okay. Magti-train ako and then bus. Okay, let's go. Good morning. I made it to my bus. Buti na lang. Okay. Dito na to airport. I have 15 minutes to look for our spot. Booth 12. Ay, gate 12 daw kami malapit. Wait. Okay. First time ko dito sa international airport kasi nung dumating kami, kami sa domestic kasi galing kaming Vancouver. So, nadaanan namin kanina yung kung saan kami nakaupo, nag-aantay ng sundo. Reminiscing. Ay, wala akong picture dito. Wait. Ngayon, wala akong picture dito. Mamaya pa picture tayo with the rest. Pero sana mahanap ko nasaan ang gate 12. Oh, ito pala 16. Wait. Break time namin, guys. Bumili lang kami dito sa food court. Bumili ako ng Edo Japan na sukiyaki beef, rice. Tapos dito ako sa Tim's ngayon. Order tayong kape. Here's my food. Dito yung booth namin. Ayan tayo. Dito kami sa conveyor belt. Nag-iintay. Meron kaming copy ng mga arrival times nila. And then we have this placard welcoming them. Actually, sa kabilang side, sinusulat namin yung name. Ayan si Ate Francine, Pinoy. Hindi na namin naabutan. And itong si Blessing is a Nigerian. Mukhang nakaalis na. Late kami nakapunta dito. Okay, guys. We're done with our duty today. Hanggang 5 o'clock lang. Konti lang yung dumating. Konting students lang yung na-welcome namin today. Dahil yung iba, ewan ko, hindi namin mahanap. Nakatayo kami sa labas ng arrival, tsaka dun sa carousel. Hindi namin sila makita. So, hindi ko alam kung delayed sila ng flight or hindi sila nakasakay dun sa flight na yun. Tulad dun nangyari sa amin. But yeah, uwi na tayo. Ako lang na iba sa kanila ng sakayan. Sila magkakasama silang papunta sa bus nila. Ako, iba. Okay. Hi guys! I'm home. Nakalimutan ko mag-vlog pagdating ko. Pero mga 30 minutes ago, mas nahiga ako. Inaantok ako, but I have to do laundry. Kailangan ko isa lang tong t-shirt ko sa labada. So, I'm gonna do that. I just uploaded yung vlog namin nung nag-volunteer. And later, I'm gonna try to edit yung vlog ko nung nag-test ako. Nag-driving exam. Learner's exam ako. So, yeah. It's just a short vlog today. Nahiya ako mag-vlog kanina with my co-volunteers. 5 kami today. And lahat kaming Pinoy. One is graduate na siya ng SAIT this year lang. And then, yun. And na-mention ko na yun, siya din yung kasama namin sa Banff.
Yeah, graduate na siya and she's working talaga na for SAIT. So, she's like yung parang ano namin today, supervisor. And then, 3 of them, ano na sila, mag-3rd semester na sila this coming September. And other one is 4th semester niya, graduating na. So, ako pa lang yung nasa 1st semester na, or yung magsi-2nd semester pa lang. So, yun, we were just talking about yung mga, kasi pare-pareho kaming business administration. So, yung mga subject, mga professor, and, you know, just preparing lang for the next semester. Ito ang sabi ng, sabi nga ng isa, for this 2nd sem, yung class namin na organizational behavior at saka marketing, ang maraming papers na kailangang isulat. Like, sa organizational behavior, 3 papers ang due. Yeah. Tapos sa marketing din, hindi ko naalala kung ilan yung sinabi niya, pero naalala ko lang yung sa OB. Kaya, yeah, be ready to write. Tapos yung si Jenny, yung sabi ko ng ano namin today, parang supervisor namin for today, she graduated, ang major niya is HR. Kasi ito nga yung isang pinagpipilian ko, diba, accounting or HR. Si Jen namin, si Jen sa tropa, siya yung nag-iisang nag-HR. Tapos 3 kami, ako, Chris, and Sheena, nag-accounting, and then si Iris sa supply chain. Ngayon, kami ni Chris, napapadalawang isip nga kami sa accounting. Tapos binubuyo kami nga ni Jen na tara na sa HR. So, since si Jenny, yung kasama ko kanina, ay HR nga. So, tinanong ko siya, how was it? Ano yung pinakamahirap niyang subject? Ganyan. Sabi niya, wala namang daw pinakamahirap. Pero yeah, it's HR. Sabi niya, actually, sabi niya, HR yung pinakamadaling major na. Kaya na parang nabubuyo akong mag-HR. Tapos sabi niya, it's more on presentation tsaka writing paper. Sa management na course or na major, marami ding papers. Yun naman ay, kasi yung 2 kasama ko, management major, yung 2 kasama ko kanina. So parang, you're gonna pick a company, tapos you are gonna, syempre yung anything that you can find about them, syempre sa website nila, and ano pa, other sources that you can find online, tapos you will find, like kung mag-work ka sa company na yon, ano yung mga mare-recommend mong changes na pwede nilang gawin, mga ganun. Tapos, yung isa naman is marketing. So, yun, kailangan maboka ka, magaling ka magbenta-benta, or like, you know, I don't know, not really benta, but, you know, marketing a product. So, yun. So, natitira na lang talaga is yung supply chain na wala din akong background or anything or any idea. Tapos, financial services, which I also don't like kasi yun yung yeah, may certification din yun eh. Pero ayoko ng financial services. So, parang yun. If in case, hindi nga ako mag-push through with accounting, I might do HR. We'll see. We'll see. Anyways, I'm gonna end this vlog na guys. Wala na kayo dadagdag. Si Daddy lumabas at nag-grocery dahil wala nang bigas. And since meron na naman akong duty bukas. Bukas naman 10:30 to 5 ako kasi merong darating na mga bandang 10. Today, ang shift namin is 11 to 5. Ayun. So, yun nga, hindi lahat nung naglista kasi dun sa mga nag-register, like, kunyari pag nagpapadala nga si SAIT ng email, tapos may mga survey doon. So, tatanong kung anong time yung dating mo, anong flight number, ganyan. So, hindi lahat ng nasa listahan namin ay nahanap namin or nasa lubong namin. Hindi namin alam kung bakit. Basta pagka nakita namin na okay pa, eto na may parating na we're standing outside the door. Yung international arrival tsaka domestic arrival. Kasi merong mga diretsong from their country or from anywhere man sila nag-layover. Tapos, ang unang bagsak nila sa Canada is sa Calgary mismo. So, yun yung mga sinasalubong sa international departure, arrival. Tapos, yung mga nag-land muna ng Vancouver, just like us.
So, Vancouver muna, tapos pa Calgary. So, domestic flight na yun. So, ayun, sinasalubong namin sila sa domestic arrival. So, meron kami nakita kanina, may nasalubong, meron kami nag-greet ni Jack kanina sa domestic arrival. Taga Brazil naman sila. Tapos galing siyang sa Vancouver siya nag-stop over or nag-layover. Ayun. Na-picture naman namin siya. Kasi pag i-invite namin sila dun sa booth namin. Tapos like take picture, may Polaroid camera kami and all that. May mga light snacks, mga chicha-chicha, ganyan. Pero pag hindi sila willing pumunta dun sa booth, kasi medyo malayo din yung lakad from the domestic arrival. Compare sa international, malapit lang kami sa international. Yung sa domestic, medyo malayong lakad. Pag hindi sila willing, wala naman din pilitan. So, ayun, pinipicture na lang namin sila kasi yung placard namin ng Welcome to Calgary, blah, blah, nilalagyan namin ng pangalan nila. So, yeah. So far today, wala kaming na-meet. Wala kaming na-welcome na Pinoy. Kahapon meron yata. Yung mga past few days meron. For today, puro from India, tsaka Brazil, yung namin na student. So, yun. Meron na kasi kaming listahan. So, alam ko na naman may mga paparating na Pinoy. Kaso nga, yung nasa listahan din namin today, yung ibang Pinoy, hindi covered ng shift namin. Kasi mostly pag mga galing Pinas, ang pinipiling flight nun is madaling araw yung dating, ganyan. So, meron mga paparating na Pinoy today, pero mamaya pang madaling araw. Hindi siya sakop nung shift namin na 10:30 or 11 to 5. Basta hanggang 5 lang kami sa airport. So, yun. Anyways, yun lang guys. If you are, if you're a SAIT student, meron ding email na sinend out today. Pwede kayong mag-register for the SIN or yung social insurance number or katumbas sa atin ng TIN. Yun yung mga inasikaso namin. But, viewers, I made a gun. Look. Uy! Yun, like, with us ni Vince noon, diba? Inasikaso namin yun on our siguro dumating kami April 4. April 5, hindi kami nakaasikaso kasi pagod-pagod. April 6, yung nag-asikaso kami, pumunta kami dun sa Service Canada. So, yun, if you are an incoming student, kasi nung time namin, walang ganito dahil ito yung merong strike. May strike si IRCC. So, walang makapag-conduct nung time na yun sa school. Pero ngayon, this fall, merong from Service Canada na pupunta sa school. And then, yung mga students na magpi-pre-register beforehand, yun, pwede silang kumuha ng SIN nila sa school itself. Yeah, so today ni-roll out yung email. If you want to register for your SIN during the orientation, make sure to register na kasi 75, naka-limit lang talaga siya ng 75 students per session. So, like for us, yung orientation kasi merong orientation sa morning, may orientation sa afternoon. So for morning, 75 lang. Sa afternoon, 75 lang. So if you want to get your SIN number during the orientation day, make sure to register. Okay? So yung kung may mga nanonood dyan from Pinas na coming, yan. And then I will see you sa orientation kasi doon ako na in charge or doon ako na-assign sa Service Canada na registration. Gusto ko sana dun sa mismong registration yung mag-welcome ng mga students. Kaso na move around kami. So yun, sila Sheena, sila Chris, meron silang registration at saka campus tour. Parang sila yung magka-campus tour. Pero tapos si Jen din. So iba-ibang 2 days kasi, tapos total of 4 sessions yung orientation. So, morning, afternoon ng 28. Tapos sa 29, morning and afternoon. So, yun. 2 days din kaming volunteer doon next week. So, yun. Ako, for the 2 days, na-assign ako sa Service Canada to assist in the SIN registration. Or, yeah. Kaya, if you'll be there, kung mag-ano kayo sa SIN, you will find me there. Okay, so, I'm gonna end the vlog. Tomorrow, hindi na ako mag-vlog kasi it's gonna be the same
I will see you on the next one na lang. Kaya, I don't know when. Bye guys! Thanks for watching! Good night!